Di na kinakain ng powers ko. Napapaidlip na ako, napapapikit. Ayoko naman na may mangyari sa akin. At alam nyo naman na tuwing pauwi na tayo, minsan dyan pa nagkakaroon ng mga hindi inaasahan eh. Pauwi na at lahat eh. Pero buti lang at dito ako nasiraan. Yun nga lang eh, nagsosolo na ako. Kung kailan pauwi kasi, pag solo na akong pauwi, dito ko na nararamdaman yung pagod ng ilang araw na biyahe. PM, 6:40, 72 kilometers pa. Grabe, subok na subok ang Shifa tires dito sa biyahe namin pauwi. Grabe, lakas ng ulan. Tapos tumatakbo kami ng 80 kph to 100. Pero wala eh, ganun talaga kakapit eh. Kumukulog-kulog, kumikidlat-kidlat pa. Ano na? Nakakalabas na rin ng Tarlac. Oh, hinahabol talaga kami ng ulan. Ulan. Uy, kinta ko. Anak kita, Pampanga na rin. Malayos Kapu, Municipality of Porac. Ilog Kamalig, here we come! Kapit na. Konti na lang. Ilog Kamalig na. Makakakain na. Anong oras na? Alas na ba? 8:49. Dito, hindi pa umuulan. Nagala niya pa kaya kami. Nakamotor kami, naka-helmet. Di kami makikilala nito. Wala, mabuhangin. Parang nag-iba. Parang nagbago. Yan. Wala, ano nangyari? Ano sila Tatay Sito? Ano nangyari dito? Ba't nawala sila? Doon na ba yun? Oo, doon na pala. O tara, nagpas pala tayo. Nawala kasi yung arko. Hi Tita Malu. O, hindi nyo kami makilala, naka-helmet kami no? Oh, sino ka? Oh, kasama ni Boy P. Ay, Dijan Pax. Tsaka sila sa Dick. O, kayo dalawa lang. Oo, nanibago kami, wala yung arko eh. Eh, paano? Naanod. Naanod. Yung ilog na maas, mabot hanggang doon. Lagpas na pala kayo eh. Nagulang ay sa Tatay Sito. Ito na yung tindahan. Ayan sa mga sito. Ayun pala eh. Ito yung tindahan ko. Naanod yung tindahan ko doon. Naanod yung tindahan mo doon. Mga cottage. Hello, Tay. Hindi nyo kami mamukha, naka-helmet kami. Oo nga, dala-dala. O mamaya, teka lang. Parada lang muna kami. Dito na kami, Ilog Kamalig. Medyo hindi ganong kaganda ngayon ang sitwasyon dito sa lugar na to. Pero bukas ng aga ko na ipapakita sa inyo. At kung anong nangyari dito. Kamusta Tatay Sito? Yan, si Tatay Sito. Hindi niya kami namukhaan kanina kasi naka-helmet kami. Alam niyo naman na nagpunta kami dito, nakaban kami kasama namin si Boy P. Ngayon, nakamotor kami. Isang malaking kasiyaan na ang pagbalik ninyo rito. Nung dumating kayo rito, kayo ang bumangga sa hinarang nilang pintuan na sinasabi ng nakasama ko rito na umiwalay, sarado itong Ilog Kamalig. Para sa akin, kayo ang bumangga sa hinarang nilang pintuan. Magmula noon, dinagsawali ng tao ito si Ilog Kamalig. So kami naman, nung araw naman kasi na yun, siguro inadya lang din kami na
pumunta rito. Kasi ilang campsite na yung pinuntahan namin pero hindi namin gusto eh. So kahit nung inabot na kami ng gabi, nung pagkarating namin, siya nag-search nun eh. Nakita ko yung ilog. Oo. Sabi ko parang ito, ang ganda dito. Sabi nga po nila, baka bro sa picture lang yan ha, check mo mabuti, chinek mo mabuti. Hindi bro, okay, maganda ka ako. Sige, tara, puntahan natin. Ayun, pinuntahan po namin. Kaya nga nung sabi namin sa inyo, tay, babalik at babalik kami dito, di ba? Maraming salamat sa inyo, kay Boy, at sa inyong dalawa. Naman, yun. Hindi nyo nakalimutan ang daan pabalik ng Ilog Kamalig. Siyempre naman. Kaya nga sabi ko, kahit pahulit-ulit kami dahanan ng bagyo, pahulit-ulit kami tatayo. Yan. Kailangan pag pinadapa ka ng bagyo, kailangan tumayo, huwag kang mag-iintay na may tutulong. Lahat ng mga napunta rito, tulungan natin ang Ilog Kamalig ngayon na bumangon ulit. Kasi iba yung nakita namin ngayon doon sa unang punta namin Dahil sabi ni tatay ay sinalanta daw sila ngayon ng bagyo. Anong bagyo yun, tay? Bagyong Egay. Tapos sunod-sunod yung ulan. Talagang sabi nga ni Tita, maluwi na ako. Anong nangyari? Pati yung daan talagang kinain ng tubig. Talagang ganyan. Minsan dinadaanan ng pagsubok. Yan, tama. Pagsubok lang yan. God will always provide. Huwag ka lang makakalimot sa Kanya. Yan yung pagsubok lang. Okay, bukas papakita ko sa inyo kung ano nangyari ha. Kaya sa mga dati nang pumunta dito at mga pupunta pa, sama-sama tayong tumulong para maisaayos ulit tong Ilog Kamalig. Salamat nga pala tayo sa kape na binigay nyo ha. At yan naghihintay lang naman kami ng pinapaluto namin na pinakamasarap na lomi na natikman namin nila sa Dik. Dito lang kay Tita Malu. Ayan, nandyan at tinintay lang namin yung pinaluto namin Yun ang na-miss naming lomi ni Tita Malu. Ayun na, ang pinaka-na-miss naming lomi. Walang kapares na lomi. Kahit gaano kalayo binayahe namin. Galing pa kaming Baguio para lang dito sa lomi na to. Hindi, para talaga gusto namin talagang bisitahin tong Ilog Kamalig. At dahil matagal na rin kaming hindi nakakapag-camping, dito agad yung naisip namin. The best. Kung ano yung pinagdaanan namin na ulan tapos titigil, pagdating namin dito sa Porac sa Ilog Kamalig, wala nang ulan. Pero all goods, at least makakapag-set up muna ng tent sila sa Dik. Ingay ng mga manok. Good morning. Nasa Dik. Ito, tulog pa. Babangon na yan. Teka lang. Ganda ng umaga, no? Ang ating pangmayamang tsinelas. Ating sabay-sabay tingnan ang itsura ngayon ng Ilog Kamalig. Kung anong nagbago doon sa pagkakadating namin kagabi na nagkaroon ng pagbabago talaga kasi nung dumating daw yung si Bagyong Egay nasalanta, tingnan nyo yung gitnang daan, nagkaroon ng hukay. So yung hukay na yan yung dinaanan ng rito, baha. Pero andito pa rin sila tatay at saka sila Tita Malu para ayusin ulit itong nangyari sa Ilog Kamalig. Pero maganda pa rin yung ilog Harap. Ito yung hinahanap ko, yung sa umaga ang gigising sa'yo, imbis na alarm clock ng cellphone mo is yung tilaok ng mga manok. Sarap. So dati dito yung mismong arko nung Ilog Kamalig. So kung babalikan nyo yung unang punta namin dito nung nag-van life kami nila Boy P at nila Sadik, makikita nyo yung mga pinagbago dito. So ito, bagong tayo yung tindahan ni Tita Malu, yung
bahay nila tatay, bagong tayo yan. Kasi yung unang tindahan na nakatayo at saka yung bahay nila na tinutulugan dito ay inanod. Sabi nila tatay, buti na nga lang kamo at gising sila nung mga oras na yon. Kung hindi, sigurado naanod na rin sila rito. Pero syempre, maraming salamat kay Lord at hindi sila pinabayaan. Pero alam ko naman sa mga makakapanood nito at sa mga dating mga nagpunta rito, alam ko naman na tutulong kayo dito. Lubos ang pasasalamat ni Tatay Sito sa mga nagpupunta lagi dito at nagbibigay ng donasyon para yung patuloy na pag-aalaga at pagme-maintenance nitong lugar nagagawa niya. Siyempre yung mga donasyon na ibinibigay natin yun yung ginagamit niya para maging maayos at mas maganda tong Ilog Kamalig. Diba? Ang linis pa rin naman ang ganda ng araw. Ito yung isa sa pinaka iniintay ko lagi pagka pupunta rito. Yung umaga, ihintay mo lumabas yung araw dito sa parting to. So kagabi na nag-aayos na sila sa dik ng tent, biglang ino-offer sa amin ni Tata yung tinulugan namin ngayon. So ipakita ko sa inyo yung tinulugan namin. Ito yung tipi hut na tinulugan namin ngayon. Maraming salamat kay Tatay Sito at ino-offer sa amin to. Hindi na kami naggawa ng tent kagabi. Gano'ng kalaki yan. Tapos meron pang insulation. Tapos gawang kawayan at pasok na pasok ang hangin. Kaya yung isang yun, ayun, nilalamig, namamaluktot. Namamaluktot na sa lamig. Sarap Kaya nga hindi na rin ako nagubad ng hoodie jacket ko Dito lang muna kami at mag-unwind lang muna. Kumbaga nagbabawi lang kami ng lakas sa ginawa namin challenge sa sarili namin sa Cordillera. Pagkatapos nun ay dadaretso na rin tayo ng Manila para i-claim na natin yung ating finisher kit ng Cordillera Level 1. Nasa isip ko na rin na paghandaan yung Level 2. Pero yung mga kailangan ko munang ayusin kay Beastie at yung sa akin na katulad ng sapatos na kumakapit na lang sa duct tape, siyempre kailangan ko munang paltan yan bago tayo lumarga ulit ng Level 2. Pero soon pa naman yon. Kailangan muna rin natin siyempre kasing mag-ipon-ipon at medyo magastos din yun. Pero siyempre maraming salamat sa buong suporta na binibigay sa atin ng Shipa Philippines. Sobrang pasasalamat namin sa Shipa sa laki ng suporta na binibigay nila sa amin para dito sa Cordillera at sa mga biyahe na ginagawa namin. Tsaka lagi naman natin kasama si Shipa sa gulong na gamit natin Wala akong pangamba. Yung mga kurbadahan ng Cordillera, di man lang ako kinabahan. Alam niyo ako saan ako kinabahan? Sa mga nadadaan ng landslide. Yung tipong landslide na baka mamaya talagang hindi tayo makakadaan. So medyo hassle kasi baka hindi natin matapos yung level 1 pagka ganun. Or mag-iintay pa tayo ng mismong maghahawi ng landslide. Pero all goods at lahat naman ng dinaanan natin hindi naging problema. Sarap magilama sa ilog. Good morning. Gising na ang aking body. Himbing na himbing ka. Makain na kami. Lomi ulit. Hanggat nandito, lomi lang. Liligo ka ba? Hindi ko pa sure Hindi pa daw sure nung naliligo. Sa ilog. Pag naligo ka, ligo din ako. Pag di ka naligo, dadamayan kita. Ligo tayo. Sige. Time check, 9:19 ng umaga at paalis na kami ngayon dito sa Ilog Kamalig. Pagkatapos namin magpahinga at ma-refreshen up, 3 hours and 50 minutes ang bayan natin. 102 kilometers. Diretso tayo ng office ng ATPI o dun sa pinag-registeran natin sa Makati. Maraming salamat at Tita Malo Pagbalik namin, yung lomi ulit namin. Sabi na lang kay tatay at umalis ni tatay Narga na kami. At ano na kami. Sige po. Thank you. At kami ay laging welcome dito. Lahat naman kahit sino ay welcome kayo dito sa Ilog Kamalig. So sa mga nagpapakalat na sabi ay sarado na raw ang Ilog Kamalig, yan po ay walang katotohanan. Ito, buhay pa rin at kahit na sinalanta ng bagyo, patuloy pa rin inaalagaan at open para sa ating lahat. Maraming salamat Tatay Sito sa
dedikasyon mo sa iyong ginagawa dito sa Ilog Kamalig. So ipakilala ko lang sa inyo na ang Ilog Kamalig ay mayroong official Facebook page. Itong nasa screen nyo ngayon. At sabihin ko sa inyo na hindi po sila naniningil ng kahit anong bayad pagka nagpunta kayo sa Ilog Kamalig or papunta pa lang kayo. So meron kayong mapag-alaman na sinisingil kayo at hinihingan kayo ng bayad, ay wag na wag po kayo magbibigay. So ang Ilog Kamalig at sila Tatay Sito ay tumatanggap lamang ng donation or taos-pusong pagbibigay ninyo o suporta para sa pagpapanatili ng Ilog Kamalig. Para malaman nyo lang ha, kasi maraming lumalaganap na ang sabi ay naniningil na raw sa Ilog Kamalig. Pagka pupunta ka, wala pong katotohanan na may bayad doon. Ano bro? Kukunin na natin ang ating plaque finisher kit ng Cordillera Adventure Level 1. Anong pakiramdam mo? Yeah, excited! Woo! Philippine Loop, meron na tayo. Pero grupo yon, huwag kayong mag-alala. Gagawin muna namin din ang Philippine Loop ng aming solo. Pagkatapos nun siguro magkakaroon na ng version 2 ang Hampas Loopers ng Philippine Loop. Yun. Kung excited kayo sa pagkuha namin, mas excited lalo kami. Kaya bakbakin na natin to! Kunin na natin ang ating finisher level 1 at sa susunod ay paghahandaan na rin namin ang level 2. Hanggang level 5 yan! Kaya abangan nyo. Ano? Game na! Hey! Let's go! Kapit! Gusto ko nang mahawakan yung plaque. Gusto ko nang isuot yung t-shirt. Ano? Wala nga ako. Ayan, let's. Grabe. Grabe init. Sabik na sabik ka nang makuha yung pinaghirapan mo. Pinapatagal pa eh. Asa ka na, oy? Ito lang ako, paglagpas ko yung gawan, ay ginagawa. Hangin! Kailangan ko ng hangin. Napakainit. Ayun. Masmasan na. Parang niya, ang init, aba. Talagang kailangan ko na magpalamig kay Brooke Hada sa Valenzuela. Kain muna tayo dun. Tanghalian na, alas 11 na oh. Yun, ganyan ang kalsada. Nilalagyan na ng bakal para mas tumagal. Saan lalaki ba naman ng truck na dumadaan dito at ang bibigat? Talaga hindi tatagal ang kalsada nyo rito. Time check 12 PM at nag-U-turn lang kami kasi hindi kami pinadiretso ng kaliwa dito sa may papunta kay Mayor TB Brukada at Isa Snack. Tanghalian na at kailangan muna namin kumain ng tanghalian bago tayo dumiretso sa mismong office. At 19 kilometers na lang naman eh. Stop over muna tayo at para akong nasosopokit sa sobrang init. Kung ano yung sobrang lamig dun sa Baguio, dito sobrang init, hinihingal ako. Kain muna tayo para may lakas pa tayo. Nakaka-drain talaga ng energy ang init at saka traffic. Saan boss? Okay, dyan. Wala daw prep ngayon kaya ano muna tayo? Iced coffee. Isang hazelnut coffee. Bawal mag-drink dito ha. Sige, ikaw naman ang mag-drink. Hindi. Ikaw naman eh. Ano to? Mamaya ako. Sige, muna. Hello po sa inyo, mga kabukbok. Kabukbok. Mga kabakbak dyan. Meron nga palang ano? Ano yan? Kaya ako dumaan din dito. Ano yun? Madamot yung asawa ko, ayaw mamigay ng center sparse eh. Center Sparse. Ay, napanood ko nga. Napanood ko. Ayaw mamigay eh. Oo, ganun talaga. Kasi sa sobrang bango nun tol, ipagmamaramot mo talaga yun. Gusto mo ikaw lang yung may ganun. Kaso, syempre, dahil mabait ka, John Pax, balita ko mamimigay ka daw. Kaya nga eh. Oo. Balita ko, nag-comment sa akin, tsaka sinare yung video ko eh. Parang gustong mamigay ng center sparse eh. Mas marami pa to. Mas marami pa. Para mas maraming maging mabango. Siyempre. Kasi nga, ang Center Sparse, galing sa Center Sparse Valenzuela. Yan ang pabango ng mga mababango. Ganin ano ba? Ganin 60 seconds ang akin. Sarap. Naibsan yung init, aba. Bye. Sige. Let's go. Last na to. Ito na ang aming certificate. Ano, busog? Hindi makaimik sa sobrang kabusugan, no? Ano ako sa init, nahahapo ako.
Kaya kanina rin ganyan ang pakiramdam ko eh. Let's go. Pagbigyan mo na kami. Huwag ka nang pumasok. Nakapasok na kami. Andito na kami. Tapos, pangalawa. Tama ba? Lumagpas pa tayo. Lumagpas tayo. Oo nga, lumagpas tayo. Kaya tayo ibabalik. Ang kulit. Lumagpas pa mo lang yan. Sobrang excited. Okay, eto na tayo kung saan tayo nag-register. Oh, Pia. Let's go. Sa wakas, nandito na tayo. Pinakihintay nating lahat. So, syempre, ihanda natin yung ating passport. Kung saan dito natin nilagay, kung hanggang anong day at anong mga checkpoint yung mga narating natin. Syempre, yung odometer, nakita nyo naman yung proseso ng ginawa natin. At syempre, kung meron kayong may papakita ng mga resibo during ng inyong ginagawang Cordillera, mas maganda. Tapos, yung mga picture na nagpicture tayo, nagpo-post kami sa Facebook group ng Cordillera Adventure Tour. So, ganun din yung gawin nyo. Sa ganun, nakikita na mismo rin ng admin. And kung halimbawang hingi naman nila or gusto nilang makita, meron naman tayo dito sa ating cellphone para ma-confirm na talagang ginawa natin. Tsaka, kita nyo naman, di ba, kung ano yung mga pinagdaanan natin during the Cordillera Level 1. Nangamoy araw kami dun, ha? Ayun pala, meron ka pala center splash eh. Tamad akong kunin eh. Ito ang pabango ng... Mababango. Ayan. Lacoste Red. Paamoy nga nito. Wala pa tayong toothbrush. Okay na yun, Wala pa konti tayong lang. toothbrush, di ba? Ha? Wala pa tayong toothbrush. Ayun lang, wala pa tayong toothbrush. Pwede sa bibigyan. Ikaw na lang. Kung gusto mo, ikaw na lang. Alam mo, anong kulang nyo? Tingnan nyo tong kay Lasadik. Nakikita nyo kung anong kulang? O hindi ko pa chinek. Walang day. Kung anong day number niya narating yung mga checkpoint. Make sure na bago nyo isubmit, tama at walang kayong naligtaan na nakalagay dito. So, tinotal ko lahat ng kilometers ng aming nilakbay, 645.8 kilometers lang naman. Pero kung iisipin nyo, yung 645 na yun, i-compare nyo sa rektahan, mabilis lang kukunin yan. Pero yung ginawa kasi namin, nakita nyo naman kung ano yung daan ng mga sinuong namin, di ba? So ngayon ay pupunta na tayo sa loob para isubmit na natin at malaman na natin at maisuot na natin yung ating jersey. Tingnan natin, baka meron kaming kulang or di malalaman natin at malalaman nyo rin. Yun, Sir Dars! Gandang tanghali po. Andito na ulit, nagbabalik at tinapos na namin ang level 1. Ito lang ba? Titingnan nyo, tsaka resibo ba? Hindi na, ayan. Check na muna ni Sir. 3 araw kami, inuulang kami. Ang kukunin ni Sir Dars ay yung aming kit, kung anong size ng aming jersey na kukunin. So akin large. Pumunta rin kami doon, wala raw silang large saka XL na stock doon eh. Sa Cordillera, mas mabilis yung proseso ng pagkiklaim ng finisher kit. After mismo na magawa ninyo, pwede na kagad dumaretso tapos kunin nyo kagad and hindi na ganun katagal yung mismong evaluation or titingnan yung inyong passport. Sa Philippine Loop kasi marami talagang tinitingnan katulad ng odometer nyo kung gaano kalayo na yung nilakbay nyo. Tapos checkpoints, mga picture, kailangan i-album mo siya. Then pagsasama-samahin mo mismo yung mga resibo ng gasolina, roro, yun, marami. So, ito yung ating Cordillera Level 1 na finisher. Ganda, no? Okay na sa akin, large. Para sa akin, okay na, large. So, proud Cordillera Level 1 Conqueror. Pag nakita nyo na may mga suot na ganito, ibig sabihin, na-conquer din nila yung Level 1. So, ito yung mga sinasabi ko sa inyo na hindi nyo basta mabibili hanggat di nyo ginagawa yung mga challenges ng Cordillera. Nakita nyo yung ruta sa likod, oh. Certificate of Achievements, and kung nakikita nyo rito, 4,816, which is hindi lang nun. Hanggang doon yung ginawa natin, lumagpas pa dahil may binalikan pa tayo. Tapos, 534 kilometers. Pero yung sa atin is umabot ng 600, which is good naman. Basta umabot sa ganitong kalayo at ganito karaming curves ang ginawa mo, basta tama lahat ng sinabit mo, you are a conqueror. And dito, ikaw na yung maglalagay mismo ng pangalan, kung lalagay mo, then anong date mo na-receive tong mismong Certificate of Achievement. And then, ito yung mismong harap. Then, may kasama siyang lagayan na pwede mong i-display. Parang sa ating Philippine Looper na certificate. Ganito rin yun. Kasama na to sa mga binayaran nyo. Wala na kayong babayaran. Once na i-claim nyo na mismo yung inyong Cordillera Level 1 Finisher Kit. So, ngayon, na alam nyo na wala umpisa kung paano tayo nag-register dito sa mismong Makati, and
kung paano rin mag-register kung halimbawa doon naman kayo sa Baguio, sa Rich Legarda, alam ko na gusto nyo nang gawin din ang Cordillera Level 1. Kaya ano pang hinihintay nyo, gawin nyo na. Hanggat meron pa kayong budget at syempre meron pa kayong lakas na gawin. In time na tumatagal at hindi mo magawa yung mga ganitong bagay, baka pagsisihan mo pa. Kaya gawin nyo na. Nakita nyo na kung anong mga discarding gagawin nyo. Maraming salamat muna kay Sir Darwin, syempre. Yan. Sa pag-asikaso sa atin dito. Maraming salamat, Sir, ha. Kita-kits tayo, level 2. Level 2 naman. Ito yung pasalubong na sigurado kong hindi lang matutuwa at magiging masaya asawa ko, kundi magiging proud din siya sa akin. So nakita nyo at napanood nyo mga pinagdaanan namin ni Beastie at ito na yung resulta. Yeah! Tingnan nyo naman yung shipa tires ko. Ngayon pa lang naupod yung harapan, oh. Nauna pang bumigay yung sapatos ko. Sabay natin pinaltan yung sapatos ko at saka yung gulong natin kay Beastie nung Catanduanes. Hanggang ngayon, sabay sila. Pero mas nauna pang bumigay yung sapatos ko kaysa dun sa pagnipis ng gulong ni Beastie. Oh. Talagang subok na. Nakita nyo na kung gaano kasubok ang gulong namin ni Lasadik. Catanduanes, DRT, Dingalan, Kinaya, at wala kaming naging problema sa gulong namin. Ganyan natin mas sinusubukan yung mga gamit natin. Ang problema ko na lang, yung isa pang, kailangan kong pa-weldingan na to. Tumatabingi na yung aking bracket dahil bumigay na yung ating sa may chassis. Ayan, oh. Pero at least natapos natin ang matiwasay at maayos ang Cordillera Level 1. Cordillera Level 2, kailan muna natin magpalit ng sapatos. Wala na, hindi nakakapit ang duct tape dito. Hindi nakakayanin talaga. Mahal! Oh, nagawa ko. Nagawa namin nila sa dik. Pauwi na ako dyan. Kung kaya ko, kaya nyo. Honda Beat nga ako eh. Siguro naman, mas maganda yung motor ninyo. Mas kakayanin ninyo. Safely conquered the intricate curves and winding roads of the majestic Cordillera Mountains, the longest and highest mountain highway system in the Philippines. Yeah! Pilas talaga, oh. Yan yung nangyari din dito sa kabila. Ito, dito. Pero mas malala to ngayon. Hello, copy. Okay na. Ingat. Thank you. Ingat. Dito ako ngayon sa kalsada ng Mabitak. Hindi na kinakain ng powers ko. Napapaidlip na ako, napapapikit. Ayoko naman na may mangyari sa akin. At kung kailang pauwi na tayo. At alam nyo naman na tuwing pauwi na tayo, minsan dyan pa nagkakaroon ng mga hindi inaasahan eh. Kaya mas mabuti na magpahinga na lang muna ako dito na saglit, kahit mga 15 or 30 minutes. Tapos saka tayo dumaretso ng uwi ng bahay sa totoong finish line natin. At alam nyo na siguro itong lugar na to kung saan dito ako malimit tumatambay. Ayan si Beastie, oh. Buti na lang kamo, dito ay maraming between, hindi uulan. Pero nakikita ko dun sa pinanggalingan ko sa bundok, kumikidlat-kidlat. Mukhang doon, uulan. Iglip lang talaga ako, talagang hindi ko na kinakaya. Nag-autopilot na ako. 10:21. Mga 10:45, 10:45 or 11, tsaka ako lalarga dito. Isa. 10:45 na, 10:42. Okay na yung iglip ko na yun. Kanina, may mga dumaan dito. Tinatanong ko kung ano nangyari sa akin. Yung una at naka-tricycle, sabi ko okay lang po ako. Nagpapahinga lang. Tapos isa kanina naka-sniper. Sabi niya, bakit nasa dilim ako? Doon daw dapat ako sa liwanag. Tama naman yun, pero ito kasing tambayan ko eh. Alam ko na to eh. Pero don't you worry, I'm all goods. Nagpahinga lang ako at nag-recharge ng lakas. Ngayon, diretso tayo ng bahay. Tara na! Putulan pa nga ata ako ng bell. Alam niya mo. Daming aso nito. Ay nako. Di pa ako nakakalayo ng Mabitak. Andito pa lang ako sa
Mabitak pa rin to eh. Siniluan niya yata to. Pagkatapos ng PAMI na Red Horse. Buti nandito pa yung reserve akong 3 belt. Tutulak tayo nito. Medyo malapit-lapit naman yung yung talyer na lagi kong dinadaanan dito. Ay nako. Pauwi na at lahat eh. Pero buti lang at dito ako nasiraan. Yun nga lang nagsosulo na ako. Kung kailan pauwi kasi, pag solo na akong pauwi, dito ko na nararamdaman yung pagod nung ilang araw na biyahe. Meron naman akong dalang belt. Kailangan ko lang nang magpapalit. Dito ba yun po? Bishop po yun Sige. Medyo mabigat ang dalahin ko. Kaya ba? Ayun. Ito, nakakita ako dito. Thank you Lord. Hindi mo ako pinapabayaan. Meron pang nag-rescue sa akin. Sarado na. Sarado na pala to. Ano po ba kailangan nyo? Ha? Magkakabit. Yung magkakabit lang kailangan ko. Nandun po eh. Doon lang. Sige, doon na lang. Kala ko kasi bukas pa eh. Kargado yung motor mo lakas eh. Kung normal na motor lang yan, sa dami ng dala nito, mukhang hindi kakayanin itulak eh. Saan? Ito? Ito? Dito. Papalitan pa rin ng belt. Paputulan lang ng belt. Dito na lang. Sige. Uy, thank you Ano pangalan mo? Raymar po. Raymar. Buti nakita mo ako. Ito may mga dala akong reserbong belt. Galing kasi ako Baguio pa. Oo, nagano lang ako, nag-Cordillera. Dito lang din, Laguna, nagkarlan. Yung nagpahinga ka lang saglit, tapos pauwi ka na. Nakakapanaputulan. Pero okay lang naman. At least, may nag-rescue naman sa atin eh. Si bro. Thank you. Hindi talaga tayo pinapabayaan ni Lord Alas 11. Chat ko muna yung asawa ko, sabihin ko. Baka maghintay na matagal eh. Kaya na ba? Yung putol. Laspag na naman ang aking belt. Tingnan nyo ang nangyari dun sa belt na ipinalit natin bago tayo makit ng Baguio. Laspag na naman. Kaya pala may kakaiba akong nararamdaman pagka nagto-throttle na naman ako eh. Mukhang hindi original na belt yung naikabit sa akin kasi ang bilis na sira eh. Diba? Wala pa 1,000 kilometro to eh. Okay na, napalitan na bro. Di ko na pinalinis at para makauwi na rin agad. Pinalitan lang yung belt. Yun, makakauwi na tayo. Nakakatuwa naman na hindi man lang nagtagal na ako nagtulak. Talagang mabait si Lord. Meron ako ibibigay dito eh. Yung hindi ko pa naibigay. Ito. Siguro naman kasi sa'yo to bro. Small lang to. Para sa'yo talaga yata to eh. Wala akong nahanapang bigyan eh. Tapos, bigay ko na rin sa'yo to. Langis. Magagamit mo to. Change oil mo ba? Di pa ba nag-change oil motor mo? O ito, change oil mo na. Ito bro, para sa'yo. Tsaka sa club. Ito yung sticker nga pala. Ayan, kaya na bahala dyan. Sige, mamaya yun ito pati langis. Maraming salamat sa pagtulong Hindi pwedeng ganun-ganun lang yun. Hindi, pang merienda na yun. Sige yan. Tandaan nyo na yung motor ko para pag nadaan ako dito, alam nyo na. Lagi man ako nadaan dito eh. Tatandaan ko na pangalan nyo, JM at saka si Raymar. Ayun. Sige bro. Pag dadaan-daanan ko kayo dyan Salamat. Yun. Buti na lang kamo. At yung naputulan ako malapit lang dito sa talyer. Tapos naramdaman ko siya habang nagtutulak ako sa likod ko. Nararamdaman ko na siya na may tutulong sa akin. Thank you Lord talaga. At di mo ako pinabayaan talaga Lord. Maraming salamat Lord. Makakauwi na tayo ng maayos. Thank you Lord. Thank you talaga. Sa tuwing nagkakaproblema ako, tumawag ako. Nandiyan ka agad, nagpapadala ka ng tulong. Pansin nyo naman, di ba? Nung throughout the Cordillera, pagka tumatawag ako, nandiyan ka agad. Shoutout sa 2 binatang tumulong sa akin. Kay Raymar, yung nagtulak sa akin papunta sa kanyang kaibigan na si JM na gumagawa ng motor. Dito sa may parting Siniluan or PAMI Laguna na to eh. Tingnan nyo naman kung gaano kadilim dito kung dito ako inabutan. Wala talaga. Woo! God will always provide. God is good all the time. Itong biyahe na to, maraming abirya, pero marami ding patunay na huwag kayong mawawalan ng pag-asa, Aywa! Kala ko, tatawag na naman ako kay Kambal at saka kay Patrick para rescuehin ako Nakakahiya na. Pero alam ko naman na re-rescue at re-rescue yun sila.
Pero syempre, sinubukan ko munang gumawa ng paraan na sa ganun, hindi na naman lagi akong aasa sa mga kaibigan ko na re-rescuein ako lagi. Diba? Gagawa rin naman tayo ng paraan muna. Woo! Bahay na ako! Wakas! Dito na ako! Alaga ko at asawa ko! Hi! Hi! Hello! Ano, kamusta? Ha? Namiss ang daddy, namiss? Doon mo na, pasok mo na sa loob. Bit, magkakapot lang ang daddy. Oo. Sige na. Ayun na, ito na. Pasok na. O, kamusta? Nag-aaway pa? O, kamusta? Kamusta ang mga girl lalo? Namiss mo ako? May pasalubong ako sa'yo. Oh, pasalubong ko. Wow! Apakayapang. Siyempre, yan ang pinaghirapan ko dun. Sarili ko. Ano? Naputulan pa ako eh. Ang belt, kanina. Buti meron sa akin ng tumulong agad. Pakita ko sa'yo ang isa pang kasama sa pinaghirapan. Eto pa yung isa. Yan. Hindi yan basta makukuha at mabibili. Ready for level 2. Galing na Beastie. So parang si Beastie ay medyo kailangan na talaga magpahinga. Dito na lang. Salamat. Nakauwi tayo ng ayos at matiwasay. You say you wanna come over tonight. Yeah, you wanna make up and make it right. When everybody's looking for something else they can do, we try to make it work this time. We had let go of our doubts. Let's make it matter, 'cause we will never ever come down. It looks like we made it. If your heart should break on the map of my mistakes, I'm here if you need me. Just keep on believing. If the sky should fall, I'll give you shelter through it all. You better believe it. I'm here if you need me. Just keep on believing. If the sky should fall, I'll give you shelter through it all. You better believe it. I'm here if you need me, 'cause it's waiting there for you. I'm waiting there for you. One love. Chipa. Kung kaya ko, kaya nyo rin to. Meron pa pala akong isang ipapakita sa'yo. Madamot ka, di ba? Ayaw mong mamigay, di ba? Oh, ayan, pamigay ko daw to. Sabi ng Centers Parche Valenzuela. 10 yan. Ayaw mong mamigay eh. So lahat kayo na gustong magkaroon ng Centers Parche, 15 katao ang magkakaroon ng pabango mula sa Centers Parche Valenzuela. Dahil napanood nila yung aming video at ang asawa ko nga daw ay madamot, dahil nga talaga may pagdadamot mo daw talaga dahil mabango. Ang pabango ng mababango. Dami yan, oh. Wow. Thank you.